Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang Senado na may dalawang Blue Ribbon Committee. Ganyan ang lumalabas ngayong parehong iginiit ng mga paksyon ni na Senador Win Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano ang kontrol sa Senado. Nagkasubukan ng ituloy ni Cayetano ang pagdinig sa flood control scandal na nire-schedule na ng Gatchalian Block sa Lunes. Ilang politiko at personalidad naman ang pinangalanan ng 18 nagpakilalang dating sundalo na hinatiran umano nila ng mali-maletang pera. At kabilang daw dyan si Pangulong Bongbong Marcos, Senador Tito Soto at ang iniluklok ng Gatchalian Block bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Vicky Emil Pia, kabilang nga daw sa pinuntahan nitong mga dating sundalo para maghatid ng mali-maletang pera ang Ilocos, kung saan nakita pa raw nila roon ang ilang miyembro ng First Family. Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Bago mag-alas 10 ng umaga, pinangunahan na ni Senadora Pia Cayetano ang pagdinig. Ang mahirap na pagpasok ng resource person ang isa sa agad na ipinunto niya. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. May isa pa raw kasabay na pagdinig si Senadora Cayetano sa Committee on Ways and Means, kaya ipinasa na nito kay Senador Rodante Marcoleta na isa niyang vice chairman ang pamumuno sa pagdinig. Pinuna ni Marcoleta na wala ang inimbitahan si dating Speaker Martin Romualdez, pati na ang mga aide nito, gayon din ni dating Congressman Zaldico. Pero nasa bulwaga ng mga dating sundalo na naging tauhan ni dating Congressman Zaldico kasama si Attorney Levy Baligod. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang. Wala ang mga taga-Blue Ribbon Committee Secretariat, kaya si Senate President Cayetano na ang nanguna sa pag-take ng oath ng resource persons. May punto ring naputol ang live feed ng Senado. Dati na nagsalita ang mga dating sundalo ukol sa pagde-deliver ng mali-maletang pera na bahagi ng pondo mula sa mga substandard o ghost flood control projects at iba pang infrastruktura. Ang kanilang affidavit na isumite na rin nila sa Office of the Ombudsman. Nagbigay ng kopya sa komite si Attorney Baligod. Sa pagdinig ng paksyon ni Cayetano, sinabi ng mga dating sundalo na nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang Appropriations Committee Chairman si dating Congressman Zaldico hanggang sa mawala ito sa poder. Ayon sa isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera na hindi bababa sa 20 maleta. Iba't iba raw ang sukat ng mga maleta. Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera. Sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Nakapaghatid pa raw sila sa Ilocos. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Toby po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. Si Senadora Amy Marcos sa kapatid ng Pangulo ang umusisa ukol sa delivery ng maleta sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa paway pong nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ani Tube, ang pinuntahan nilang bahay ay tabing tubig pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. At doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po.
Then yung room po, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Tinanong pa ng senadora kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then the next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Binasa ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium siguro. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan, mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds si Vice President Sara Duterte, kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Redon. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Redon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Dawit din daw, pati na mga miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Kasama rin daw sa nahatira ng pera si Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Si Father Flavie ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Nakalkal din pati ang mga investigador mula sa International Criminal Court na dumating sa bansa na inasistihan din daw ng mga dating sundalo kasama ang isang aide ni dating Congressman Zaldico. May delivery rin daw kay dating DOJ USEC Jojo Cadiz noong December 2 at 5. Inalmahan naman ng mga dating sundalo ang binasang report ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na binayaran daw ni dating Congressman Mike Defensor ang mga dating sundalo ng 5 million pesos para sa kanilang pag-testify. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes po. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng mga nabanggit na mga dating sundalo. Kumakailan lang din po. Pia, umaasa naman sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta na hindi ito ang huling araw ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol nga sa flood control scandal. Marami pa raw kasing dapat busisiin lalo na sa iba't iba pang mga ebidensya at detalye ukol sa mga idineliver na mali-maletang pera. Ang bagong mayorya naman tinawag na bogus at illegal ang pagdinig na isinagawa ng kampo ni Cayetano. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. At abangan po maya-maya lamang ang reaksyon ng mga nabanggit na pangalan sa pagdinig ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. At bago po ang pagdinig na yan, ay nagtulakan muna sina Senador Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla. Dahil umano yan sa tangkang huwag papasukin ang resource person ng Cayetano Block. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, mula pa kagabi hanggang ngayong araw ay nagkasubukan nga po ng puwersa ang dalawang grupo dito sa Senado. Yan po yung Gatchalian Block at Cayetano Block. Nagpang-abot sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla sa hallway na ito ng
Ang balyahang ito bunsod ng kagustuhan ni Senadora Pia Cayetano na papasukin ang 18 ex-Marines na panauhin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Bagay na hindi raw pwede, sabi ng paksyon naman ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang nanaig ang grupo ni Padilla at Cayetano na nagtagumpay na makarating sa session hall kasama ang mga ex-Marines. Pero bakit nga ba humantong sa isa na namang tensyonadong sitwasyon ng Senado? Ang ganitong pangyayari, epekto ng sigalot sa liderato ng Senado sa pagitan ng nagpakilalang paksyon ni Senador Win Gatchalian na nagsasabing siya ang acting Senate President at sa paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na nagsasabing nananatili siyang Pangulo ng Senado. Ang dalawang kampo may kanya-kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ang komite ni Senador Erwin Tulfo ng Gatchalian Block at komite ni Senador Pia Cayetano ng Cayetano Block. Kaya kagabi, mistulang labanan ng memo ang nangyari. Sa memo ni Cayetano, sinabi niyang may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Lahat daw ng Senate official at personnel na assigned sa aktibidad ng mga komite ay dapat magbigay ng full cooperation and assistance. Sa memo naman ni Gatchalian, sinabihan niya ang Senate offices na work-from-home arrangement ang mga empleyado sa araw na ito. Naglabas rin kagabi si Tulfo ng notice na kanselado ang public hearing ng Blue Ribbon ngayong araw. Pero giit din na Cayetano, tuloy ang pagdinig ng kanilang komite. Kaninang umaga, maagang dumating sina Cayetano at Gatchalian sa Senado. Si Cayetano nasa loob ng session hall at nag-inspeksyon sa paghahanda para sa kanilang pagdinig. Pero sa kanyang press con, iginiit ni Gatchalian, walang Senate hearing ngayong araw, kaya walang resource person na papapasukin. Papadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no. Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no. For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no. Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today. Ang presensya ni Remulla sa Senado dahil daw sa hiling ni Gatchalian. Personally, ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero ang patigasan ng dalawang panig na subok kanina. Nang dumating sa Senado ang mga inimbitang resource person ng Cayetano Block. Paliwanag naman ni Remulla, palabas umano siya noon nang biglang nakasalubong ang grupo ni Padilla at ng ex-Marines at wala umano siyang planong mangharang. I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. I wouldn't say tinulak niya ako pero siya yung nasa harap ko nung parang isang wave ng tao biglang nasa harap ko. Nagulutan na ako eh. Kung hindi motivated ba yung katawan ko, nahulog na ako nun eh. Paliwanag niya, nasa Senado siya para tumulong sa kaayusan sa labas ng Senado dahil sa mga rally. Nakipag-ugnayan din daw siya dahil pinatawag daw ng Cayetano Block si dating DPWH engineer Bryce Hernandez na nasa ilalim ng kustodiya ng BJMP na nasa ilalim naman ng opisina ni Remulla. There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request. Nakapasok man sa loob ng session hall ang grupo ni Cayetano, wala naman ang staff ng Blue Ribbon Committee, bagay na pinuna ng grupo ni Cayetano. Walang staff, so you can take the chairs over there, over here. May I remind even our own employees, pagka in-interrupt nyo or disturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. Pinag-aaralan daw ng grupo ni Gatchalian ngayon ang pagsasagawa ng special session para aksyonan ang mga nabinbing trabaho sa 2 araw na hindi nagsesyon. Sinabi rin niyang siya ang magiging presiding officer ng impeachment court na nilitis kay VP Sara Duterte. Tayo ang magpe-preside. When will this happen, sir? I have to consult with the clerk of court, no? Kung ano yung mga procedures, no? But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Sir,
Plano rin daw niyang makipag-ayos sa grupo ni Cayetano. I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. Pero tilang walang planong makipag-ayos sa ngayon si Cayetano. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? Vicky, maasahan na hindi ito yung huli na magkakasubukan ng kapangyarihan ng dalawang grupo na ito, lalo na nagsabi yung grupo ni Cayetano na maaring magsagawa sila ng susunod pang hearing at yung kay Gatchalian naman, sila ay pinag-aaralan po nila kung sila ay magsasagawa ng special session. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nagpakita o magpakita muna ng ebidensya. Yan naman po ang hamon ng palasyo sa gitna ng aligasyon ng mga nagpakilalang ex-Marines na dinalhan ng mali-maletang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Sa ganitong paraan iniugnay ni Johnny Buduan si Pangulong Bongbong Marcos sa 5 maleta ng perang dinala umano niya at mga kasama sa isang bahay sa Paway, Ilocos Norte. Pero sabi ng palasyo, patunayan niya muna ang aligasyon. Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Bago ang pahayag ni Buduan, hindi pa magpakilalang dating Marines, ay nagkatulakan pa sa Senado sa gitna ng pagtatalo sa kung maaaring ituloy ang investigasyon ng dalawang paksyon ng nagpapakilalang mayorya. Ang Pangulo gusto nang matapos ang pagtatalo ng mga senador ayon sa palasyo. Kaya ganitong mensahe sa kanila. Umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. Gayunman para sa palasyo na ayon sa batas ang palitan ng liderato sa Senado kahapon. Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi tunay na Senado ang sinusuportahan ng Malacanang. Sabi nito, naniniwala ang ehekutibo sa batas at sa mga desisyon ng Korte Suprema. Sabay banggit din sa desisyon ng Korte Suprema noong 1949 na pwede ang maging quorum ang 12 senador kung may mga senador na hindi mapipilit dumalo sa sesyon. Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12 at nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence ngayon. Pinamulaan din ng Malacanang ang aligasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na may mga miyembro ng gabinete na nangakong hindi kakasuhan si Senador Jigo Estrada kung babaliktad siya ng alyansa. Wala rin anyang utos ang palasyo na pigilan ang pagpasok ng sino man sa Senado, gaya ng aligasyon ng ilang senador nang pumunta roon si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ang nais ng Pangulo, magbalik trabaho na ang Senado at handa raw siya magpatawag ng special session ngayong naka-adjourn ang sesyon. Inclined ang Presidente na to give in to this official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patagal ng patay ang umano'y tauhan ni Senador Tito Soto na inakasahang tumanggap ng pera para sa kanya. Tugon niya ni Soto sa tinawag niyang bogus investigation in aid of destabilization, kung saan humarap ang ilang inutusan umano ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Soto, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera noong pang 2015 pumanaw. Iginit niya ring hindi siya senador mula taong 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan umano binadgetan ang mga flood control project na pinag-uusapan. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa aligasyon naman sa kanya ng isang
Bernard Gumban na kasinungalingan kaya kahit si Gumban ay nalilito. Partikular niyang pinuna ang paiba-iba umunong bilang ng maleta at halagang laman ito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lamang ng mga binanggit kahit marami umunong nasa unang affidavit. Ang ibang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lamang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Itinangga rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang aligasyon ng mga nagpakilalang dating Marines. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mambabatas na si Zaldico para ibigay sa International Criminal Court o ICC o sa anumang rason. Dati na rin anyang sinabi ng ICC na hindi sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay na mga kaso dito sa Pilipinas. At dahil sa bagong paratang, muling maghahain ng kaso si Trillanes. Umalma ang mga mambabatas na inakusahan ng mga nagpakilalang ex-Marines ng pagtanggap ng pera mula kay dating Congressman Zaldico. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Doon sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. Kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Ayon naman kay Congressman Jervel Luistro, layon lang ng alegasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Sabi naman ni Congresswoman Lalia de Lima, wala siyang natanggap na pera, mapa sa maleta, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga alegasyon. At tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa pinagsama pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila sila anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng Vice-Presidente. Sinusubukan pa po namin kunan na pahayag ang iba pang mambabatas na pinanglanan ng mga nagpakilalang dating sundalo. Naghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Dahil po yan sa pagsama ng grupo kay Baronda sa listahan ng mga umano'y nakatanggap ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa abogado ni Baronda, walang katotohanan ang kanilang mga pahayag. Sabi pa ng kampo ng mambabatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang alegasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko, at pahinain ang tiwala sa public institution. Sinusubukan pa mga naming kunan na pahayag ang mga dating sundalo at si Attorney Baligod. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang impormasyong sinuhulan ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 nagpakilalang dating Marines para tumestigo. Batay umano yan sa testimonya ng isang malapit sa isa sa mga dating sundalo. At nakatutok si John Consulta. Mayo pa umano kuha ang videong ito ng personal pumunta sa headquarters ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang kasama sa bahay ng isa sa 18 nagpakilalang dating Marines. Sa kanyang umanong testimonya na bahagi ng investigasyon ngayon sa mga dating Marines, inakusahan si dating Congressman Mike Defensor ng pag-alok umano ng pera. Si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Magkakasama sila sa bahay, kaya medyo may
credibility yung testimonya nito. May nauna na rin umano itong 4 na pahinang statement noong April 28 na nagsasaad na pinangakuan ng tig 5 milyong piso ang 18 kung tetestigo silang pinag-deliver sila ng pera ni Zaldico. Hindi namin to nilalabas noon dahil pinapalalim pa namin yung investigasyon at bumalik pa siya para magkaroon ng statement ulit noong May 6. May 6 naman na magsumite ang umano'y kaanak ng 2 pahinang pirmadong supplemental affidavit na naglilinaw na 350,000 na paunang bayad muna ang natanggap ng ama ng kanyang kinakasama. Pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito. Initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Kung totoo talaga yung statement nitong individual na to. Lumabas din umano sa monitoring ng NBI Cybercrime Division na nagtangkang mag-recruit ng iba pang dating security ni Zaldico pero inaalam pa nila kung may kapalit din itong pera. Pinusumpina na ang naturang miyembro ng 18 Marines, gayon din si Defensor. Sagot ni Defensor. Ganyan-ganyan ang ginawa nila noon kay Gutesa. No, sinabi nila, pinapirma nila na kami daw ni Marcoleta nag-offer ng pera para magsalita ng ganun. Ang alegasyon ng NBI, binasa ni Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon nila sa flood control scandal. Hindi tiyak kung sino sa mga umano'y ex-Marines ang kaanak ng testigo ng NBI, pero umalma ang ilan sa kanila. Huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Kaya ipinatatawag ni Cayetano ang direktor ng NBI. May I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18. Hintayin ko yung official na subpoena galing sa proper Blue Ribbon Committee. Pag pinatawag kami, we have the complete question and answer ng 18, we will present it. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pekeng Senate President na sinusuportahan ng Malacanang. Ganyan inilarawan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Win Gatchalian. At nakatutok live si Maris Tumani. Maris! Vicky, nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President o pinuno ng Senado, sabay sabing hindi siya kapituko sa posisyon. 3 libro raw ang kanyang sinasandalan. Ang Rules of the Senate, ang Saligang Batas at ang Biblia. Hindi lang natitinag si Senador Alan Peter Cayetano. Anya, siya pa rin ang Senate President hanggat walang 13 boto na makukuha ang grupo ni Senador Win Gatchalian. Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino sasabing totoo. So now, it's between power and truth. Sino ang susundin niyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Sabi ni Cayetano, panay daw ang meeting ng 11 senador na nasa paksyon ni Gatchalian sa Malacanang. At paniwala ni Cayetano, coordinated nga ang nangyari kahapon na pagbakante ng lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate Presidency at chairperson ng mga komite. Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, at least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Kaya sabi ni Cayetano, hindi raw sila patitinag. Ang grupo niya anya ang totoo. Kaya magkakaroon pa ng anyay Blue Ribbon hearing ulit. Pero ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon ng grupo ni Gatchalian, one-sided ang nangyari kanina. Sila lang daw ni Senador Tito Soto ang pinangalanan at pinagbintangan na tumanggap daw ng mali-maletang pera, bagay na itinanggi na ng dalawa. Kaya sa Blue Ribbon hearings daw ni Tulfo sa Lunes, ipatatawag din niya ang mga nagpakilalang dating sundalo. Kailangan po kasi baka sabihin ng tao,
kayo nagtatago tayo, kinakatakutan natin. Tatanungin ko lamang po, anong dahilan? Yung mga hindi po natanong ni Senator Marcoleta, itatanong ko. Okay. Sumagot no At ba saka siya? itatanong ko, ipapaalala ko po sa kanila, bakit nawala na yung pangalan ng mga kasama ko naman? Sila Senadora Loren at saka Senador Mark, ba't wala? Natanong din si Cayetano kanina kung bakit nilaktawan sa affidavit ang pagdala raw ng maleta ng mga dating sundalo noong taong 2024 kina Loren Legarda sa bahay nito sa Makati City at sa bahay ni Senador Mark Villar sa Las Piñas noong taong 2022. Kinukuha pa namin ang reaksyon ni Legarda at Villar. Vicky, ayon sa Blue Ribbon Oversight Office Management ay magdaraos daw sila ng pagdinig sa darating na Lunes, June 8 ng alas 9. Ito yung sa block ni Gatchalian. At iniimbitahan nila rito muli sina Attorney Baligod at ang 18 ex-Marines. Sabi naman ni Senator Alan Cayetano kung itutuloy daw nila ito sa Lunes para hindi sila makapagdaos ng hearing sa Martes, ba't naman daw sila pupunta? Pero handa naman daw sila makapag-usap ng maayos sa kabilang kampo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Tinawag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan sa media, bagay na pinalagan ng media na nagko-cover sa Senado. Kumambyo kalaunan si Marcoleta at humingi ng dispensa. Nakatutok si Mark Salazar. Kayo pong mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tahasang inakusahan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng media sa pagdinig ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa issue at kontrobersya ng flood control. Sabi ni Marcoleta, bakit hindi raw kine-question ng media ang 11 senador ng paksyon ni Senator Win Gatchalian na walaan niyang ginagawa para ituloy ang pagdinig sa tinawag niyang karumal-dumal na pagnanakaw sa salapi ng bayan. Deserve aniya ng taong bayan ng mga sagot kung sino ang tumanggap ng pera. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Kinundina ng Senate media ang pahayag na yan ni Marcoleta. Hindi lang anila irresponsable ang pahayag ni Marcoleta, kundi pag-atake rin sa isang institusyon na kinikilalang mahalaga sa anumang demokrasya. Ang pahayag ni Marcoleta hindi rin anila makatarungan at paninira sa media workers na posibleng maharap sa pananakot at panggigipit at nalalagay sa panganib ang buhay para magbigay ng impormasyon sa publiko at mapanagot ang nasa kapangyarihan. Ang paratang ni Marcoleta kung hindi suportado ng ebidensya ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at lumilikha ng negatibong pagtingin sa media practitioners na nagtatrabaho lamang. Dagdag ng Senate media, hindi kailanman dapat idamay o gamitin ng mga mamamahayag sa tapatan, alitan o agawan ng kapangyarihan ng mga politiko. Hindi masama at mahalaga naman sa isang demokrasya ang pagpuna sa media coverage. Pero ibaan nila yung constructive criticism o pagbatikos para makatulong sa tahasang paninira sa mga mamamahayag. Hindi nila humihingi ang media ng papuri, pero hindi rin nila deserve ang walang batayang pagkondena. Ang nararapat nila ay magkaroon ng media ng kalayaang magulat nang hindi binabansagan ng kung ano-ano, hindi binubuli at hindi isinasakripisyo sa labang politikal ng iba. Sa press conference kaninang hapon, nilinaw ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media. Humingi rin siya ng sorry. Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PR. Pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin ay hindi na katotohanan, hindi na po ko sasali doon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hanggang sa labas ng Senado, mataas ang tensyon. Sa isang punto, nagkainitan at nagkapisikalan pa ang ilang nagpoprotesta.
At nakatutok doon live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Pia, sa buong maghapon ay naging bantay sarado ang paligid ng Senado sa mga pulisya. Hindi naman natinag ang hanay ng mga ralista. Nagkakantsawan, nagkainitan, hanggang sa nauwi pa nga sa pisikalan at batuhan. Ang pagkukrus ng landas ng mga grupong nagrally sa harap ng Senado kanina. Saglit lang ang naging tensyon at agad din silang naawat ng kani-kanilang mga kasamahan. Sa buong maghapon, nagsagawa ng programa ang mga Duterte supporter, pati ang grupong nagpahayag ng pagkontra sa pamumuno ni Senate President Cayetano. Di sila natinag kahit pa may mga pagkakataong naging masungit ang panahon. Tinatapatan naman ito ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina, may convoy ng mga motorsiklo na sinubukang makalusot sa hanay ng mga pulis na nagbabantay, pero bigo silang makapasok. Maging mga miyembro ng media at ilan umanong mga empleyado, di basta-basta makapasok sa front gate kahit pa umunoy sila'y nasa listahan. Maging si Mike Defensor na nagsabing bisita siya ni Senator Marcoleta ay nakaharang din. Kalaunay, pinayagan di makapasok pero hindi ang kanyang mga kasama. Pasado 3:00 ng hapon nang sadyain ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga supporters dito sa labas ng Senado. Pia, sa mga sandalito ay nagpapatuloy ang programa ng mga nagtitipon-tipon dito sa labas ng Senado. No? Inaasahan na bandang 8:30 to 9, isang prayer vigil ang magaganap. Matapos ito ay wala pa namang kasiguraduhan kung tuluyan namang lilisanin ng mga ralista ang lugar. Pia? Maraming salamat, Oscar Oida.